Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Kanina pong madaling araw, nagkaroon po ng tensyon sa pagsiserve po ng warrant of arrest kay Kibuloy, ang pugante na si Kibuloy, dahil nagkaroon po ng resistance as expected ito, ka-coffee, sa mga followers nitong Kingdom of Jesus Christ. Medyo mainit-init kanina, ka-coffee, at nanggagalaiti itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil illegal daw po itong pagpasok na ito, itong pagpasok doon sa compound ng mga pulisya. Pero syempre si General Torre, naninindigan siya. Sabi ni General Torre, gagawin namin yung trabaho namin, papasok kami, kung may reklamo kayo, edi magsampa kayo ng kaso sa korte. Yan yung kanyang paliwanag dyan. Ayan, nasa headline ng ABS-CBN, mamaya pag-usapan din natin yan kung paano naman tinitingnan ng SMNI itong pagsiserve ng warrant of arrest. Kasi iba yung pagtingin nila dyan Iba yung pagtingin ng mga Pilipino at sa pagtingin ng miyembro ng Kingdom. Kasi iginigiit naman nila na sinusupil yung kanilang karapatan, ginagawa lang naman ng pulisya yung kanilang tungkulin na mag-serve itong warrant of arrest at hanapin ang pugante. Siyempre, hindi naiintindihan yan ng mga taga-Kingdom. In fact, nagbanta nga sila, napupunta raw sila sa Malacanang at magkikilos protesta na sila. Magmamarcha sila. Ang problema, naunahan sila kaninang madaling araw. Headline po ng ABS-CBN, Police enter KOJC compound to try to serve warrant on Kibuloy and others. Actually, tinatawanan niya yung pulisya ng mga miyembro ng KOJC dahil mission failed daw. O sige, mission failed. Tapos pagdating sa Senado, galit na galit. Around 2,000, napakaraming pulisya, ka-coffee, 2,000 Philippine National Police personnel were at the Kingdom of Jesus Christ compound dyan po sa Davao City before dawn on Saturday to try to serve an arrest warrant on Apollo Kibuloy, the religious group's fugitive leader. Grabe si ABS. So, pugante daw yan. Nagagalit kasi mga taga-Kingdom kapag tinatawag na pugante yung leader nila. Ano ba itatawag mo dyan? Yan, fugitive. Sabi pa ng PNP, fugitive yan, hindi yan pastor. O yan, 2,000. Kaya nanggagalaiti yung mga miyembro dyan. Napakarami naman daw pulisya. Kasi ako, sa tingin ko dyan, ka-coffee, may hawak na intel report yan, PNP, na nandiyadyaan lang yan sa loob. Kasi napakalawak ng compound na yan Nandiyadyaan lang yan. Enjoying his life. Sitting pretty lang yan, ka-coffee, sa lawak ng compound na yan. May mga secret lagusan yan, etc. etc. So, kaya ganoon. Kaya nagpumilit itong PNP na i-serve kasi may intel report yan, hindi magkikilos siya ng walang intel, nang walang nagsasabi ng dyan lang sa loob yan. Kailangan na talagang suyurin yan at kulang yung isang araw, sa tingin ko kulang yung isang araw para masuyod yan. Mahanap talaga si Kibuloy dyan sa loob ng compound na yan. Speaking on Teleradyo Serbisyo, Police Major Catherine De La Rey, spokesperson of Police Regional Office 11, said police were let into the compound after initial resistance. Kasi si Attorney Torion, abogado yan ni Kibuloy, tumututol sila dahil bawal daw po yan yung kanilang pagpasok itong abogado na ito. Mahusay naman, no? Pero bawal daw yan. Hindi siya makaka-forma kay Torre. Papasok kami kung ayaw nyo at sa hindi, papasok kami. Kung may nilabag kaming batas, magreklamo kayo sa korte. Yan yung ini-insist dito ni Torre. Kinausap naman, binigyan sila ng 30 minutes para kami papasukin. Pag hindi binuksan, pepwersahin namin kasi may natanggap kaming information na nasa loob ng compound si Kibuloy at yung mga kasama niya, sabi ng tagapagsalita. Yes, definitely. Nandiyadyaan yan, ka-coffee. Magaling lang talaga magtago at ang masaklap, pinoprotektahan kasi ng kanilang mga miyembro at ginagamit pa ang mga bata, ang mga babae bilang shield dito sa pugante. Kibuloy and his other co-accused are facing abuses cases. Alam nyo rin yan, ka-coffee, napakaraming kaso rin yan, di lang dito sa Pilipinas, maging dyan sa Estados Unidos. May mga existing cases din po yan. In a separate interview on Teleradyo Serbisyo, Kibuloy lawyer Israelito Torion confirmed that police had entered the compound and that he will, and I quote, continue to observe and we will continue to ensure that the rights of our clients, kasi sa tingin niya binaviolate yung kanilang karapatan. Hinuhuli lang yung may kasalanan sa batas. As simple as that May warrant of arrest He said he does not know whether his client is in the compound. Siyempre, obvious naman yan. Common sense naman. Hindi naman sasabihin ng abogado, PNP, halika kayo dito. Andi dito yung client ko, nandito sa compound. Common sense naman yan. Kahit alam niya na nandiyadyaan, hindi nasasabihin na alam niya na nandiyadyaan. Common sense. A PNP attempt to serve warrants on Kibuloy in June raised tensions in the area, with KOJC as well as former President Rodrigo Duterte
alleging quote-unquote overkill and an excessive use of force. Kasi yung resistance, di ba? Kung hindi tayo susunod sa order, wala mangyayari, magkakagulo talaga tayo. Diba? May order, oh. Valid naman yung order na yan kasi pwede nyo naman i-challenge yan eh. I-challenge nyo sa Korte Suprema, hindi nyo naman magawa. Ibig sabihin, valid yung order na yan ng Korte na arestuhin yan si Kibuloy. Ang problema, ayaw nyo kasing isurrender yan para matahimik na yung compound. Yan ang kikinig tayo sa hearing dyan sa Senado. Isa sa mga nirereklamo ng mga miyembro ng compound na i-distract yung kanilang compound. Yung mga batang nag-aaral, natatakot na, yung mga kababaihan. Totoo naman yan. Apektado talaga sila dyan. Kaya nga, ang solusyon dyan, i-surrender nyo na yan si Kibuloy, huwag nyo nang protektahan para harapin niya yung batas. Due process ito eh. Diba? Sinabi mismo yan ng abogado ng CHR. Itong pag-aresto sa kanya, pag-i-issue ng warrant of arrest sa kanya, ay bahagi ng due process. Marinig ang kanyang side. Kung matibay naman yung kanyang ebidensya, di makakawala siya. Parang nangyari kay Dilima. Si Dilima binilanggo ni Digong. Lumabas din ang katotohanan, nakalaya. Same thing with Kibuloy. Kung wala siyang kasalanan, lalabas din ang katotohanan dyan, makakalaya siya. Di balik ulit siya sa kingdom niya. Simple as that eh. Part yan ng due process na hindi pwedeng hindi kayang irespeto nito mga miyembro ng KOJC. Kaya nagkakagulo. Diba? Kaya hindi nagkakaroon ng kapayapaan dyan sa kingdom, sa compound na yan, o within the area, within the vicinity. Kasi matindi kasi yung resistance. Ayaw sumunod sa order. As simple as that lang yan. Punta tayo dito sa SMNI. Puntahan natin yung kanilang Facebook page kasi nanggagalaiti sila dito ka-coffee sa pagpasok ng sa kanilang compound. Ayan yung mga headline nila. Nilusob daw sila, etc. etc. Tapos may nakita sila dyan na mga sundalo na may flag ng Pilipinas. Ayan, mga pulis pala. Nakikita nyo yung lalaki na yan. Vinidyohan po yan ng SMNI. At meron kasing badge ba yan? Ano yan? Yung patch ng American flag nandiyan dyan. Pero hindi nagsasalita itong lalaki. Pero mukhang Filipino naman. So, isa yan sa kine-question nila. And then, actually, ginagawang katatawaran niya rin ng SMNI eh. Itong mga pulisya natin, ayan, nakita nila na natutulog sa gilid ng kalsada, natutulog doon sa compound. Tila mo caption nila, pagod na. Sige, pagtawanan nyo lang, pagod na raw yung mga pulisya. At least ginagawa nila itong tungkulin nila. Humiga na ang ibang mga pulis sa lupa dahil inaantok at pagod na. Saad ng iba sa mga ito, wala pa silang mga tulog simula kagabi pa para sa operasyon. Sige pa, tawanan nyo lang. Tatawa din kayo dyan kapag naaresto na yung inyong pinoprotektahan. Sabi nila ayaw magsalita ng mga pulis. Paano nagsalita na pagod na raw sila? Ito. May picture din sila ni General Torre. Yan, si General Torre na may kausap po sa telepono. At ang kanilang caption, important call? ? Torre, nag-ikot muli sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound habang may kausap na naman sa telepono. Pakialam nyo ba kung may kausap? Halos 5 oras nang nasa naturang lugar ang mga kapulisan ngunit wala silang napala. Tingnan mo naman ang headline nito ng SMNI. Journalism pa ba ito? Wala silang napala. Yan ba yung mga termino ng journalist? Wala kayong napala? Sasabihan mo ang PNP na walang napala? Diba? Journalism pa ba yan? Matatanda ang hinarang ni Attorney Torion ang mga ito dahil invalid ang kanilang paghain ng warrant of arrest, ngunit nagpumilit si Torre sabay hamon sa KOJC na magreklamo na lang sa korte. Correct. Ito pa. May mga CCTV ka-coffee na in-install. Actually, itong pag-i-install ng mga CCTV ng PNP ay parte lang yan ng kanilang efforts para tuluyan ng maaresto itong si Kibuloy. Pero kine-question yan ng mga miyembro ng SM ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit daw naglagay ng CCTV dyan? Common sense. Common sense naman yan. Torre, nagpalagay ng mobile CCTV at generator sa tapat mismo ng KOJC compound. Halos 4 na oras nang naroroon ang mga pulis sa lugar. Nag-utos si Torre dahil tapos na ang search operations na bantayan ang mga gate at walang papasukin na hindi dadaan sa checking. Yan, kine-question din nila yan. Yung checkpoint, kine-question nila yan. May intel report nga na nandiyan sa loob eh. Paano kung makalabas yan? Kung nagpabaya ang pulisya, dinabash na naman ang pulisya. Pinabayaan nila ang tungkulin nila. Nagpabaya sila sa kanilang trabaho. Hindi nyo ba nagigets yan? Tungkulin lang ng pulisya ang ipinatutupad nila kasi may utos ang korte na arestuhin si Kibuloy. Di ba? Nakalagay sa warrant of arrest arestuhin siya. So ginagawa nila kanilang tungkulin.
Giit ni Atty. Torion, bukod sa illegal ang kanilang operasyon, illegal din ang utos niyang ito. Biruin mo ha. Naghusga na naman si Torion. Illegal daw ba yung paglalagay ng CCTV? Diyos mio. Ito pa. Kung gaano katindi ang journalism dito sa SMNI. Tore, tameme sa tanong ng media. Tama ba yung term na tameme? May media interview kasi si Tore. Hindi ko alam. Ba't ganun? Nag-aaral tayo ng broadcasting, pero maling-mali yung paggamit ng term na yan. Lakas makatabloy, paano irerespeto? Anyway, yung media organization. Tore, tameme sa tanong ng media kung 100% na sigurado ba ito nasa loob ng KOJC compound si Pastor Kibuloy. Common sense din yung tanong. May intel report sila, enough na yon. May intel report sila ng nandiyan sa loob yan. Hindi naman kikilos yan, hindi naman magdi-deploy ng 2,000 pulis yan kung hindi sila confident na nandiyan yan. Baka nga dyan na talaga nag-i-stay yan eh. Ito pa, dami, sunod-sunod ha. Hot na hot itong SMNI dito sa sa event na ito ha. Illegal takeover, hinarang ng mga pulis ang mga gate ng KOJC Central Headquarters sa utos ni Nicolas Torre. Biruin mo ha, hindi na General Torre, Nicolas Torre na lang. Ani Torre, walang makakapasok sa nasabing compound na hindi idadaan sa kanilang striktong checking. May mali ba doon? Illegal ba yan? Wala pa itong inilalabas na dokumento para masabing legal ang kanyang kasalukuyang utos. Wala ring sinabing oras kung hanggang kailan ang kanilang pananatili sa lugar. Checkpoint. Kailangan ba may paper? Ito, paper namin. Issue ng ganyan. Kailangan namin mag-checkpoint. Hindi natin maintindihan itong mga tao na ito. May mga post pa sila na may nasugatan daw ng mga miyembro nila. May mga pumutok daw po. Ito pa, last na, ka-coffee. Mission failed. Yung pinagtatawanan yung mission failed. Sino nga ba ang nag-utos kay Torre para guluhin ang mapayapang pamumuhay ng mga misyonaryo sa loob ng KOJC compound? Tila walang plano si Torre na umalis sa KOJC compound dahil hindi niya nahanap si Pastor Apollo at ang iba pang akusado. Tinatago eh. Anyway, darating din yung time na maa-aresto din po yan. Sige. Anong opinion nyo? Anong reaksyon nyo? Ilagay dyan sa ating comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee ko nasa Facebook po kayo. Please follow and like sa Facebook ko nasa YouTube. Please click yung subscribe at hit nyo na rin ka-coffee yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!